Sa 3 araw pa lang na itinatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, marami-rami na ang katanungan ng mga Pinoy. Siguro dahil hindi pamilyar ang proseso sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong mamamayan. Maaring bago rin sa pagdinig ang mga salitang objection o kaya naman ay sustained o kaya ay overruled. Para tulungan tayong maintindihan at masundan ang paglilitis, kinuha namin ang tulong ng isang eksperto at tinutukan yan ni Mark Salazar. Ang daming tanong sa amin online tungkol sa impeachment trial. Halimbawa ito, why is the Senate President not serving as the presiding officer during the impeachment trial? What is the role of the Senate President seated beside the presiding officer? Bakit nga ba dalawa silang nandun? Ito pa isang tanong bakit daw pagka bagal-bagal ng proseso, nakakaisang testigo pa lang ang korte hanggang ngayon? Dinala ko na kayo mismo dito sa UP College of Law, UP Diliman, sa Malcolm Hall. Huwag kayong mag-alala, ipapalimanize natin sa mga eksperto yung mga tanong nyo. Prof, ang isa pong tanong nila, bakit to pagkabagal-bagal, and one main reason is object daw ng object. Pareho naman yung prosecution at depensa. Objection, Your Honor. Whoa. Objection. Objection, Your Honor. Oh, no. Objection. 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 Yung proseso ng objection or yung objection, ginagamit yan upang pigilin yung pagsagot ng isang tanong na lumalabag doon sa ating patakaran. Nagpapatagal talaga siya kahit papaano sa proseso, pero dinidisenyohan kasi yun para maiwasan yung pagpasok ng mga problematic na sagot, no? O yung mga sagot na baka hindi nagpo-promote ng katotohanan. Tapos, in between, magpapasok ang presiding officer. Sasabihin niya, sustained o overruled. Ano po yung dalawang yun? Overruled. Sustained. Overruled. Overruled. Yung sustained, ibig sabihin nun, pumapanig yung presiding officer sa objection. Pag overruled naman, ibig sabihin nun, hindi tama or hindi wasto yung objection na ni-raise. Tapos ano naman po itong direct examination, cross-examination, muntik pang magkaroon ng redirect at saka recross. Pakahaba daw, iisang testigo na pakadaming tanong. Hindi natin hinahayaan yung testigo na parang umupo na lang doon at magkwento, bako saan-saan pumunta yung kwento, at hindi natetest yung katotohanan. So yung direct examination, yun yung pagtatanong ng usually open-ended questions ng partido or panig na naghain ng witness. Pagdating naman sa cross-examination, yung purpose nun ay para butasin nung kabilang panig yung testimonya ng testigo. Susunod naman yung redirect. Para linisin yung ibang bagay na marahil misleading galing doon sa cross-examination. Tapos mayroon na naman pagkakataon na butasin yung testimonya doon sa redirect, sa recross-examination. At doon na nagtatapos yung pagtatanong ng mga abogado sa bawat testigo. Balikan natin ang tanong ng ilang netizens kung bakit dalawa silang nasa taas ng korte. Sina Presiding Officer Chis Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian. Disordered. Noong panahon ni President Estrada, nung siya yung ini-impeach, si Senator Aquilino Pimentel ay Pangulo ng Senado at naroon din siya sa taas kasama si Chief Justice Hilario Davide na siya namang presiding officer ng trial. So hindi ito makabago sa ating sistema. Pero sino ang mas main character? Ang main character ay ang Senado mismo. So yung pananatili ng presiding officer doon ay batay lamang sa rules ng Senado ngayon kung saan mayroon silang kapangyarihan na maghalal ng presiding officer. Ibig sabihin nun, pwede rin nila tanggalin yung presiding officer. Definition of terms naman tayo with Professor Paulo Tamase. Ano yung naririnig ho natin sa objection na leading question, Your Honors, please? Objection, leading. Yung leading questions ay mga tanong na parang sinasuggest na or minumungkahi na yung gusto marinig na sagot. Ano naman yung speculative, Your Honors, please?
Speculative, ibig sabihin nun ay parang hypothetical yung sagot or parang masyadong madaming kuro-kuro yung sagot. Ito yung mga sagot na kailangan, na parang humuhula lamang yung testigo. Yung argumentative, Your Honor. Yung argumentative naman na questioning, parang nakikipag-away na yung abogado sa testigo. Masyado niyang pinipilit yung testigo, no? Or naiipit yung testigo. Sa gitna rin ng trial, nagbiruan pa ang kapwa abogadong sina Senator Judge Alan Cayetano at Presiding Officer Escudero tungkol sa marking of evidence na FFFFF, GGGGG. Ano ba yun? FFFFFFFF dash GGGGGGGG. That's FFFFFFF to GGGGGGG. Yes. Yung exhibit numbers kasi sa korte, kadalasan, kapag ikaw yung prosecution, no, yung exhibit numbers mo ay letra na series. So, A, B, C, D, E. Pero syempre, pag naubos na yung 26 letters ng alphabet, dodoble yun. AA, BB, CC. So, yung FFFFF, yung siyam na F, ibig sabihin 9 times na naubos yung 26 na letra. Ganon kadami yung ebidensya. Mas madali sa depensa. Kasi sa depensa, ang normal na pagbibilang ay batay sa numero. So, exhibit 1, 2, 3, etc. So, kung ganyan pala ka-voluminous ang evidence, voluminous, malabo raw ang 92 trial day sa kasong ito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.